Itinanggi ng Department of National Defense ang pagkakaroon ng anumang kasunduan sa Chinese government na kung saan nakompromiso ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Higit pa rito, binigyang diin sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ng kanilang departamento ay wala umanong contact sa Chinese government magmula pa noong nakaraang taon. Sinabi sa kanyang pahayag ng lahat ng ito ay bahagi ng pagsisikap ng propaganda ng China para ilayo ang atensyon ng sambayanang Pilipino sa tunay na issue at sanhi ng tensyon sa West Philippine Sea na kung saan ay ang pagtanggi at pagmamatigas ng komunistang bansa na sundin ang UNCLOS. Ang National Security Council ay sumang-ayon din sa mga pananaw ng DND at sinabi ng isinusulong na isang bagong model ng China ay mga propaganda na nagtatangkang i-frame ang Pilipinas bilang isang bansa na nag-uudyok ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, na tulad ng malinaw na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang anumang kasunduan patungkol sa Ayungin Shoal at patuloy nilang gagawin ang lahat ng aktibidad sa loob ng mga patakaran ng international na batas. Binigyang diin niya ng anumang kasunduan na walang otorisasyon mula sa Pangulo ay walang epekto at ang bansa ay hindi kailanman sasang-ayon sa isang kasunduan na kikilala sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng teritoryo ng China. Iniulat ito matapos hinarang ng US Navy ang isang amphibious assault ship ng China na pilit umanong pumasok sa loob ng exclusive economic zone ng Japan sa East China Sea noong nakaraang araw. Sinabi sa report na habang nagpapatrolya ang isang US Navy destroyer patungo sa Okinawa, nakasalubong umano nito ang isang amphibious assault ship ng China na papasok umano sa EEZ ng Japan. Agad umanong kinumpronta ng US Navy at sinundan ang barko ng People's Liberation Army upang mapigilan itong makapasok sa karagatan ng Japan at makalipas ang ilang minuto, voluntaryo itong umalis palayo sa lugar. Sinabi naman ng US Navy na hindi nila papayagan ang anumang iligal na aksyon ng People's Liberation Army Navy sa East China Sea o sa South China Sea at nangako na handa ang kanilang hukbo na hamunin ang mga ginagawang iligal na panghihimasok ng ibang bansa. Samantala, maaaring simulan ng Pilipinas at France ang formal na negosasyon sa susunod na buwan para sa Visiting Forces Agreement na kung saan ay magpapahintulot sa dalawang military forces na magsagawa ng joint exercise sa bansa, ayon sa isang French diplomat sa Manila. Sinabi ni Ambassador Marie Fontanel sa isang briefing na sila ay nasa proseso ng pagbalangkas sa mga tuntunin tungkol sa nasabing kasunduan. Magkakaroon umano sila ng pagkakataon sa susunod na buwan na simulan ang opisyal na negosasyon at pag-usapan ang mga modalidad. Ang planong simulan ang pag-uusap ay kasama sa Letter of Intent na nilagdaan sa Manila noong nakaraang taon ni Defense Secretary Gilberto Chodoro at French Minister of the Armed Forces na si Sebastian Lecornu. Patuloy na sinisikap ng gobyerno ng Pilipinas na palawakin ang security cooperation nito sa mga international allies sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon dahil sa maritime dispute ng bansa laban sa China sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay kasalukuyang mayroong Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos at Australia, habang nakikipagnegosasyon naman ang gobyerno sa isang kahalintulad na agreement sa bansang Japan. Binanggit din ni Fontanel
na kasalukuyang nakikibahagi ang France sa balikatan exercise ngayong taon kasama ang mga Filipino at American troops. Sinabi niya na noong nakaraang taon sila ay naging observer lamang, ngunit ngayon ay kasali na ang kanilang mga tropa. Ito ay iniulat matapos ginitgit umano ng dalawang littoral combat ship ng US Navy ang isang Chinese warship sa Pasipiko matapos nagpang-abot ang mga ito sa nasabing karagatan. Sinabi umano sa report na dineploy ng Estados Unidos ang USS Jackson at USS Montgomery, dalawang Independence-class littoral combat ship ng US Navy sa Pasipiko upang magsagawa ng regular na maritime patrol. Ngunit habang nagpapatrolya ang dalawang barko, agresibo umanong hinabol sila ng isang Chinese warship at nagsagawa ito ng isang delikadong maneuver. Agad namang binalaan ng US Navy ang mga Chinese. Sa report, sinabi ng US Navy na sinubukan din ng Chinese Navy na harangan sila, kaya nagdesisyon ang commanding officer ng USS Jackson na lapitan at gitgitan ang barko ng People's Liberation Army Navy.